ang aking pananaw sa 2028 and beyond, yung next administration. Ito mga kapatid, kung si Sara ang manalo, mahirapan ito. Kaya kung si Sara ang uupo, hindi madali mga kapatid. Mahihirapan talaga siya at kailangan ng tulong sa inyo, kayo mga DDS, na kailangan ninyong bantayan talaga. At kayo'y gagawa ng isang kilusan na hindi siya madaya. Kasi madaling madaya si Sara, lalo na ang pag-uusapan yung naaawa. Kasi si Sara by nature, dalawa extreme nito. Maawain talaga, pero pag siya ay sinusubukan mo, matindi rin ito. Ang kamay na bakal nito, ito ang kinatatakutan ng mga kalaban niya. So, hindi basta-basta, hindi madali kay Sara, at ang chance na baka masira pa ang administration niya ay napakataas. Pero hindi dapat ito na ninyo ikatakot, mga kapatid. Bagkus kayo ay gagawa ng paghahanda, kasi kung talaga siyang mananalo, ang daming problema ng bayang ito na baka ma-overwhelm lang siya at magsisi bakit siya tumakbo pa. Pero kung nandyan naman kayo, suportahan nyo, walang iwanan na, ay baka mamaya maparehon naman kayo nitong iba na magbabago-bago ang kulay. Maganda ang magiging resulta niya. Hindi naman talaga maganda, pero at least kakaiba kaysa iba. Ang aking basihan, ang Davao kasi, although sinisiraan na lang Davao, no? Kung hindi ka talaga taga Mindanao, maniniwala ka. Pero kung tingnan mo ang Davao, kung ganun man ang progress nila, ako'y naniniwala, although walang kasiguruhan, na magiging ganun din siguro ang progress ng Pilipinas. Kaya lang sa dami na ng utang, mga kapatid, ewan ko lang kung ano magagawa natin ito. Okay, dito naman tayo sa pangalawa. Mga pula, itong grupo ng mga loyalist, no? Mahirap. Kapag silang nanalo, magpapatuloy lang yan, yung ginagawa nila ngayong ganyan. O sabihin natin, wala naman kayong proof na talagang gumagawa sila ng ganyan. Di na kailangan ng proof, mga kapatid. Yung mga nasira lang na mga ginagawa nilang flood control, malaking bagay na yon. Yung Maharlika Investment Fund, yung utang nila, no, sa ibang bansa na hindi mo na malaman ngayon kung magkano. Ngayon kung ikumpara ninyo kay Duterte, malaki din ang utang kay Duterte. Ang kaibahan lang, ang kay Duterte, ginamit sa pandemic at ininvest sa kanyang build project na dapat sana sinuportahan nitong Bongbong Marcos ang continuation nito upang mabayaran yung utang na yon. Kailang ayaw Kaya nangyari ngayon, ang kasalanan ni Digong, na hindi naman niya talaga kasalanan, ang kasalanan lang niya, umasa siya na yung susunod na hahawak sana sa administration ay ang magbabayad sa utang na talaga namang ininvest ito. O sabihin natin may korupsyon. Di naman mawala talaga. Assume din natin si Digong ng bulsa. Pero hindi kagaya ngayon, mga kapatid. Kita nyo naman Nagano pa ka talaga kayo. Kaya kung itong mga tao ang piliin ninyo, magpapatuloy tayong ganito. Nasa inyo na rin, mga kapatid, no? Kung anong gagawin ninyo. Ang pangatlo, itong mga dilawan at mga pinklawan at ano pa yung isang kulay na yan, tingin ko, wala tayong unstable ang magiging ng ating bansa. Unstable. Kasi sila'y maraming idea. Kasi ito'y mga liberal Ang kanilang inclination ay kaliwa, pabago-bago ang isip nito, at ang tinitingnan nila yung mga bagay
na nasasatisfy ang puso nila. Yung damdamin, yung emotion. Nakita nilang ganyan, nakakaawa. Kakalimutan na yung pinaka-major issue, ang titingnan yung maliit lang. LGBTQ, isa na yan. Iilan lang naman yung mga members ng LGBTQ o kaya nabilong sa LGBTQ na mga tao. Pero, i-capitalize nila ito. Yung mga minorities, yung mga naapi kunwari, o sabihin natin huwag kunwari, naapi daw, doon sila magfo-focus. At ang pangalawa, sila ay magso-social experiment. Mag-experiment ito socially. So ang iba nating mga pangangailangan sa ating bansa, which is ang ating economy sana, ang titignan, makakalimutan ito, mga kapatid. At ang masama pa dito, marami itong mga taong ito sa grupo na to. Mag-uunahan ito. Magkukontrahan ang mga ito. Kaya pag-usapan na ang cooperation, wala kang makukuhang cooperation sa grupong ito. Mabuti pa itong mga pula, mga loyalist, kasi ang cooperation nila, cohesive talaga yan. Kasi isa lang ang focus nila, magkapera eh. Kaya ang cooperation nila, matindi yan. Talagang hindi mo basta-bastang mapasok yan. Yung kanilang yung protection sa bawat isa sa kanila, ano din yan. Pag dito ka ngayon sa kaliwa, mga liberal, mga makakaliwa, mag-aaway yan. Ngayon pa lang eh. Hindi mo maintindihan kung sino talagang gusto nilang ilagay dyan, magiging presidente, kandidato nila. Si Hontiveros daw. Ngayon na naman si Lenny. Katapos si Trillanes, si Aquino, Bam Aquino. Hindi mo maintindihan kung ano talaga. Ibig sabihin, unstable ang organization na ito. Ito ang indication na itong mga taong ito ay hindi yung maasahan. Kung mahirapan tayo, kung si Sarang ilagay, mas mahirapan kang ilagay dyan. Kasi mismo sa hanay na nila, hindi magkaintindihan ito eh. Kita mo naman ngayon eh. Pagka maya't maya, nagbabago ang isip, palipat-lipat. Pero ang grupo ni Sara, si Sara mismo, fix lang. Pag sinabi nilang, hindi, ito lang. Tsaka tahimik ang nag-iingay, itong mga supporters, Kasi siyempre, gustong suportahan. Ito mga mga pula, ganun din. Ang problema lang sa mga grupong ito, ang ginagamit kasi, pandaraya talaga. Kinukondisyon yung utak ng tao, Pilipino. Sa kaya ngayon, mamimili kayo yung grupo na siguro meron ding manipulation, pero ang tingin ko, kahit hindi ako DDS, ako'y naniniwala na honest to goodness sila. Meron man sigurong iba na talagang gumagawa ng kalokohan, pero hindi siguro to sa mainstream DDS. Nasisira na lang ang DDS. Pero itong mga loyalist, mga pula, at mga pinklawan at saka dilawan, nature talaga ito nila na ganitong gagawin. Kasi kahit anong sira nila, wala na talaga silang masisira. Isirang-sira na eh. Sirang-sira na mga Duterte. Ano pang isisira niyo? Kahit anong ipukol nyo dyan, wala na rin pakialam si Sara. Manalo man siya o hindi sa 2028 election, di na niya problema yan. Pero pinoproblema nitong mga taong ayaw sa kanya. At ganun pa naman ang nature, ang kalikasan. Kung sino pa naman yung relax lang, siya pa naman yung talagang pagbibigyan ng pagkakataon. Pero yung mga atat na atat, yung talaga, gawin natin to kasi kailangan mawala yan sa ating daan. Kagaya ni Risa, hanggat nandyan pa, talagang kailangan tanggalin, alisin, ibaon sa lupa. No? Kaya nasa inyo na mga kapatid, no? Marami-rami yata sa tingin ko ang grupo ni Sara Duterte. Kaya sa 2028 election, kayong medyo malaki-laking grupo, mga DDS, mga supporters ni Sara Duterte. Huwag kayong magpabayad, baka mamaya madala naman kayo sa pera.
Kasi ang, ang bansang ito, pera-pera lang talaga eh. Ngayon pro. Magtataka ka, bigla na lang, uy, nangyari. Ang nangyari, sa Bisaya pa, naunsa man na siya, ni Kalitra man, mura nayabag. Ganyan ang nangyari sa ating bansa, mga kapatid. Kaya, abangan natin. 2028 election. Malapit na. 2026, 2027. Aroy, malapit na. Ang pag-asa na lang talaga nito mga taong ito dadayain. Pero mahirap dayain. Medyo may kahirapan. Kasi sa dami talaga ng support. Yung base ni Sara, malaki-laki din. Baka mahalata din talaga. Kaya ito talagang kinatatakutan nila. Kung dayain, baka mahalata. Kung hindi naman dayain, wala talaga din. Kaya kahit saan, talo talaga ang mga ito. Pero kung magsama ang dalawang grupong ito, delikado si Sara. Pag nagsanib puwersa, delikado eh. At siguro pag nangyari yan, mga kapatid, ewan ko lang. Sino kaya yung Sino naman ang mamumundok niyan? Kasi kung magsanib puwersa ng dalawang yan, baka wala na. Wala ng mga taong bundok. Sa amin pa ang tawag na white chinelas, mga NPA. Kasi mga NPA, walang chinelas yan sa bundok eh. May sapatos mo yan, butas-butas, lusot ang daliri. Ganyan ang buhay ng mga NPA. Kaya pagka yung mga kabataan, sisigaw-sigaw, ang tatapang ng malagay dun sa bundok. Nakayuko. Nagsisi. Hindi niya akalain ganito pala ang buhay sa bundok. Wala, nandyan Pasok ka na, hindi ka na pwedeng lumabas. Ngayon, pag nangyaring magkasundo na itong dalawa, di wala na. Di na kailangan yung mga taga-bundok na namamundok. Kahit bumaba na, kasi kuha na nila ang bayang Pilipinas. At good luck na lang sa ating lahat kung tayo ay hindi makikibaka at lumaban sa mga forces na ito. Laban tayo, pero ganito lang labanan. Kung sila'y sa propaganda, tayo naman, logic, mga facts tayo. Hindi tayo gagawa ng mga kwentong barbero, mga kung ano-ano dyan. Pero hindi ako DDS. Ilang tandaan nyo hindi ako DDS. Pero mas gusto ko si Sara. Kahit naalanganin ako. So, ewan ko sa inyo, kung anong magiging judgment nyo sa akin. Pero yan ang aking tunay na kaisipan. At ang aking tunay na paninindigan. God bless. God save the Philippines. Kasi talaga naman ang Pilipinas ngayon, pag walang mangyayaring milagro sa 2028, yari na tayong lahat. Magandang araw po sa ating lahat.